Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:08 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, August 10, 2026. Ako ang inyo tagbalita Hope Tarichante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Presidente Marcos Jr. ginpangunahan ang LEDAP full meeting sang 20th Congress. Secretary Dizon naakig sang makita ang mga buho sa EDSA. Suspensyon sang face-to-face classes sa preschool tubtob senior high school sa syudad sang Iloilo ginmando subong nga adlaw. Mga naapektuhan nga pamilya bangod sang habagat kag mabaskog nga hangin sa syudad sang Iloilo nagsaka sa 144. Assistance nga ginpalabot sa mga naapektuhan sang LPA kag Southwest Monsoon sa Western Visayas naglabot sa masobra 175,000 pesos.
Dole Region 6 naghiwat sang Industrial Peace and Workplace Cooperation Conference. 1.65 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa estansya. Kag alert level status ang Kanlaon, hindi pa mapapanaog. Bulkan nagapabilin sa alert level 2. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:11 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ika-4 nga Legislative Executive Development Advisory Council full meeting sang 20th Congress. Ginpatpat sa nasambit nga meeting ang priority bills nga target mapasar bago matapos ang Hunyo 2027. Lakip na diri ang pag-review sang pagpatuman sang Real Property Valuation and Assessment Reform Act upod ang posible nga pag-amyenda sini agud malikawan ang dugang nga palasanon sa mga tag-iya sang duta kag mga negosyo. Makaganyat sang mas madamo nga mga pamuhunan kag masiguro ang mahapos kag makatarungan nga transition sa bag-o nga valuation system. Ginpabaskog sang LEDAC ang isa ka direksyon sang ehekutibo kag kongreso sa pagpatuman sa mga prioridad nga reforma nga makapabaskog pa sang ekonomiya, mapamaayo ang serbisyo sang gobyerno kag matagan sang oportunidad ang mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naakig si Public Works Secretary Vince Dizon sang personal nga makita sini sang Sabado sang gabi ang mga buho o kon pothole sa Buendia southbound nga bahin sang gina-rehabilitate nga EDSA nga wala na untat ang pag-ulan tugas sang pagtipon sang tubig nga nagaguba sang asfalto bangod sang wala untat nga pag-ulan. Kasunod ini sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon nga maayo ang rehabilitasyon sang EDSA para masiguro nga hilway kag padayon ang biyahe sa mga motorista kag pasahero. Ginmando man ni Secretary Dizon ang pagbutang sa mga gaps o kon lakang sa tunga sa mga barrier agud hindi nga matipon ang tubig ulan sa dedicated bus lane. Gilayon naman nga ginkayo sang contractor sang EDSA Rehab ang mga potholes sa EDSA nga wala sang gastuhon ang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lauman ng madasig nga aksyon gikan sa Kamara sa mga representante matapos or sa mataas nga kalidad nga mga tikang sa legislatura. Ini ang ginpahayag ni House Speaker Faustino D. Pahayag sang House Speaker nga sa second regular nga session sang 20th Congress labi pa nga pabaskogon sang Kamara ang pagbinuligay sini sa Senado kag Malacañang lakip man ang committee system para mapadasig pero maid-id ang pagpatpat sang mga hagna. Ginhatagan man niya sang importansya ang temprano nga konsultasyon sa nagkalain-lain nga sektor para masabat ang mga issue antes man makalabot sa plenaryo ang mga tikang. Ginpahayag niya nga ang Kamara wala lang nagatuyo nga mapadasig ang pagpasar sa mga kasuguan kun hindi ang pagpasiguro man sang kalidad kag ang publiko nga matuo